everyone, this is Gian and ngayon ay magpaparehistro tayo nito Vespa Sprint. So ang ending ng plate number ko is number 3. So usually check nyo na lang sa sa LTO kung paano magparehistro ng inyong motor or kailan kayo dapat magparehistro. So ito, ipa-flash ko sa screen. Ito yung schedule ng rehistro ng ng Vespa nyo. And itong vlog na to is pagka tiga Quezon City ka, mas maganda dito ka na lang magpunta sa mabilis na proseso. So meron satellite office ang LTO dito sa may Mindanao Avenue. And hindi na tayo doon dadaan sa Mindanao Avenue, iikot tayo dito sa likod. So papakita ko na lang kung paano pumunta. And ito, kakaliwa ako dito sa Congressional. Ayan, kung makikita nyo dito ay yung Cherry. And then maglolooban na ako, and then lalabas na ako ng Mindanao Avenue. So para hindi na ako umikot sa Mindanao Ave at dumaan ng traffic light at mag-U-turn sa may Mindanao Ave dito sa Carmel 2 nagdaan. Ayan. Para lang, dire-diretso lang. So kung manggagaling kayo sa ibang lugar, mas maganda, for example from Trinoma, kanan lang kayo ng ng Mindanao Ave. Malapit na ako lumabas sa Mindanao Ave, and dito tayo pa northbound ng Mindanao Ave. So makikita nyo dito meron siyang bridge, and then after ng bridge ay ito yung Catlea. Ayan. So makikita nyo naman yung mga signage dito. Ito, so meron clearing dito. So merong diskusyonan. And yun, diretso lang. And then yung tumbok dito ay meron gate. Sa kanan ay papasok lang sa kanan. So first time ko lang din magpaparehistro dito kasi kadalasan sa Marikina pa ako nagpupunta. Pero mukhang hindi dito, sa likod yata. Ayan, mali tayo. So ingat lang dito sa mga, ayan, kita mo, medyo malalim. Ingat lang sa mga bato, malalaki kasi yung bato niya. So diretso na kayo dito sa likod. Ayan. And siguro pareho lang ito ng proseso doon sa Marikina. So dito yata yung pila ng mga motor sa kanan. Mas maganda lang yung sa Marikina, yung MPAS nila doon. Kasi mas organized yung pagkapila. Ayan. Okay, ang first step is kunin nyo yung inyong ORCR, and then hanapin natin yung inspector. So kailangan ipacheck nyo sa kanya kung updated yung rehistro nyo, and then after that ay diretso na doon sa loob para magbayad. Ang motorcycle ay 600 pesos. Paki-on. Ano yun? On? Paki-on.
headlight. High beam low beam. Signal. Diba? Signal ulit. Kaliwa. Try na. Yung sa ano mo sir, pag naka-parking light, may kulay na pula sa harap. Palitan mo na lang yung next time. Abante ka na dito, sa gilid. Nakikita mo yung Aerox na yan. Oo. Tabi ka dyan, park mo ba? Doon sa dulo? Okay. So, ayun nga guys. Expected ko na to na masisita nga yung kulay pula doon sa headlight. Kasi nga ay ano siya, hindi talaga siya dapat normal na may pula na ilaw. Pero kasi syempre, alam mo naman sa Vespa, maraming customizations na po pwede. So like, meron pa nga yung XO eh. Yun. So malamang siguro ayaw nila ng mga ganon, ayaw nila ng ibang mga kulay. Ang maganda dito, pagdating nyo, always on nyo na lang yung headlight. Kasi yung sa akin kasi may switch yung headlight, kaya pagdating ko naka-off yung headlight, nakita nila kaagad yung ano, yung kulay pula sa headlight. So buti naman mabait din yon, miski pa paano. Sinabi lang niya natanggalin ko. Pero hindi yun natatanggal kasi built-in yun doon sa headlight na nitong Sprint eh. Ayan. So after nito, so ipipila nyo na. Pag napila nyo na is fill upan nyo tong papel na to and bayad na kayo ng 600 pesos dun sa loob. So matapos nyo ma-fill upan yung binigay ni Kuya sa emission ng inyong information, dito na kayo sa cashier para maibigay nyo na at tatawagin kayo para magbayad ng fee. Sorry, wala miss. Salamat. James Vlog. Tatawagin na lang. Tawagin na kayo sa Bas. After magbayad ng 600 pesos para sa emission, ay ito na, tatawagin para ano, ma-emission na at ma-check yung Vespa. So dito sa ano na to, sa QCIS na to, yung pag-test nila, na-check na pala yung ilaw kanina. So iba yung experience ko dun sa Marikina eh. Mas maganda yung checking nila doon sa Marikina kaysa dito sa QC, pero okay lang naman din. Ayan, so kung makikita nyo, idadaan na lang nila doon yung motor para ma-check. Ayan. And iwan ko na lang naka-on tong headlight para hindi nila masyado pansinin yung kulay pulang parang park light itong Shark Power na headlight. Meron naman akong isa pang headlight, yung Zelioni na headlight. Mas gusto ko lang kasi yung power nitong Shark Power. Puro na lang power. Pero magandang headlight ito kahit mura. Actually, nasa 3.5 na lang yata ito, 4,000 sa Shopee, pero sulit na sulit yung presyo niya. Dahil gustong-gusto ko yung bato ng ilaw niya sa gabi. Kahit hindi na nga ako mag-off slide. And antay tayo dito para sa turn natin na na matest. So sabi ni ate ay mag-antay daw tayo dito sa labas para tawagin
And buti na lang nilapitan ako nung isang attendant dito na unahin ko daw muna yung pagkuha ng insurance. Kasi mahaba-haba yung pila. Maganda ay kumuha ka na muna ng insurance pagkabayad mo ng 600 na emission. So bali yung yung nangyari ay pagdating mo, hanap ka ng inspector, and then after ma-check yung mga headlight ilaw, bayad ka na ng emission. And then after magbayad ng emission, kuha ka na ng insurance. So ito, turn na natin. And dadalhin niya na doon para i-check. Pala ko tatama yung mags. Ayan, may suspension testing pa. And then ito, kinuha niya yung probe ng emission. Sinaksak lang ng wala pang isang minuto. Okay na, ganoon lang kabilis. At alis na siya. Yun na yung 600 na binayaran nyo. Ayan, pabomba-bomba pa siya. And buti na lang sinenter stand niya dahil ang mga tao dito mahilig mag side stand. Hindi makakabila sir, kakabukas na ng internet na. Magkano? Kotse motor. Motor? 850 sir sa motor, 4 wheels 120. Pwede Gcash yun? Ay, ano lang sir, Maya lang po sir. Maya? Naka-exceed eh. Exceed na po yung Gcash. Pagkatapos niya makuha yung inyong insurance ay automatic na yun na-upload sa inyong LTMS. And then ang gagawin nyo, maglalagin kayo dun sa LTMS, and then punta kayo dun sa vehicle, and then pindutin nyo lang yung dalawang document dun para ma-approvehan, and then follow nyo lang yung instructions para makapagbayad through GCash. Wala silang ibang payment options kundi GCash lang para mas mabilis. And then after nun, pagka nabayaran nyo na sa GCash, ipiprint na lang nila yung rehistro. Pwede nyo na rin i-print sa bahay yung rehistro nyo kung meron kayong printer. Ganun lang siya kasimple. Ganun lang siya kadali. Ayan, so ingat lang kayo dito sa mabato dito. Kasi pagpasok nyo, yan, diretso na kayo doon sa likod. Tapos, pila na kayo dito. Ayan. So, ito yung mga motor na tapos na. Dito chine-check yung emission. Ayan. So, tapos na, uwi na tayo. So yan, so makikita nyo Katleya, ilang-ilang. Yan. Ito, Mindanao out na. So meron demolition dito kasi hindi ko alam kung ano gagawin nila dito. Bagal na yan. Mas maaga sana ako matatapos kung hindi nagka-problema doon sa internet ng pagkuha ng insurance. Pero not bad, 9:30 ako dumating doon and then natapos ako nitong alas 12.
Maraming salamat po sa mga nanood. Sana po may natutunan po kayo. And ipopromote ko lang din na yung aming CVT sa Radiance Engineering. Ayan. Kung gusto nyo po mag-upgrade ng inyong CVT ng Vespa, ay bisita lang po kayo sa aming page na Radiance Engineering for more information sa CVT ng inyong Vespa. Ayan. Kung gusto nyong masarap ihataw ang inyong mga motor at added performance. And yun lang po. Maraming salamat po sa panonood. This is Gian of Best Special TV. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na video.